Sa dami ba namang pwedeng gawin ng kamera, isa sa pinakapaborito ko ay ang pagkuha ng kwento ng ibang tao. And yes, it's documentary. It's been a long week trying to make ends meet. At ngayon, dadalhin ko kayo ngayon sa Agusan del Sur para tuklasin ng mga kwento ng mga taong tahimik na lumalaban sa araw-araw. Mga kwentong hindi madalas naririnig pero mas lalong dapat pinapakinggan. That bottle's calling our name, and we ain't leaving till it's dry. We're about to get our minds right. Yeah, we can keep it going all night. Yeah, we're gonna drink until it's dry. At yun, nandito na pala tayo. Hello. Say hi. Hi, unsay mo pangalan? Dito nagsisimula ang kanilang araw. Habang ang iba ay tulog pa, 3:00 pa lang ng umaga gising na sila. Naghahanda, kumakayod, lumalaba. At ito nga pala si John Mark, tatay niya at nanay niya. May 11 magkapatid si John Mark. Yung iba ay nag-aaral pa, pero siya huminto na. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil kailangan. Pinili niyang isang tabi ang sariling pangarap para tumulong sa pamilya. Habang pinapanood ko ang kwento niya, napaisip ako. Minsan akala natin ang bigat-bigat na ng problema natin. Parang gugunaw ng mundo. Pero sa totoo lang, may mga taong mas mabigat ang pasan pero patuloy pa rin. Doon mo marirealize, hindi ka nag-iisa sa laban. At siguro isa sa mga dahilan kung bakit tayo nahihirapan ay dahil pilit nating sinusolo ang laban. Kahit hindi naman dapat. Dahil sa gitna ng lahat, may Diyos na handang tumulong kung matutulong tayo magtiwala. Hindi lang ito tungkol sa hirap. Ito ay tungkol sa tapang, sa sakripisyo, at sa pananampalataya. Hindi ito simpleng kwento ng iba. Salamin nito ng realidad na kahit gaano kabigat ang buhay, may dahilan para magpatuloy. May lakas na pwedeng panghawakan at may Diyos na hindi ka kailanman iiwan. Kaya, lumaban ka, hindi ka nag-iisa.